So ito po yung quick explanation ng ating trabaho, yung financial counseling. Let me give you yung quick introduction about kung anong company ito. Merits Financial Group, in collaboration with Foreigners Consulting Center, provides financial counseling and training to Filipinos in South Korea. This initiative aims to promote financial stability among Filipino residents by fostering a culture of savings and financial security through proper insurance coverage, shifting away from a spending-oriented mindset. Nagkaroon po tayo ng ganitong idea para i-train ang mga Filipino residents dito sa South Korea about sa proper insurance coverage at saka sa financial education in total. Kasi pwede naman po itong gawin na totally freelance na pwedeng gawin nyo during your free time. So, ang Merits Financial Group, siya po yung gumagastos sa lahat ng expenses na ma-incur during the training ng mga gustong maging financial counselors. So wala pong babayaran ang applicant, ano. Ite-train kayo. The worst na mangyari is babagsak sa exam. But we have 7 times to take exam na makapasa. But don't worry, tutulungan naman namin kayo na makapasa with all our best. Yun lang sa inyo is you need also to exert effort. Yun nga ang sabi ko is 1 hour a day until kayo ay makapasa. So, dapat walang mga rason na may gagawin, may busy. Kung talagang gusto nyong gawin ito, you really have to set time. Kasi lalo yung sa mga hindi gaano marunong ng Korean, ay mahihirapan na makapasa agad. So, without extra effort na mag-review, ay hindi basta makapasa. So, nasa inyo po yun. No? May mga pumasa in 3 weeks or 4 weeks, may mga pumasa in 6 months. So, nasa inyo po yung effort. Ang mission po natin, every Filipino in Korea is equipped with health protection and financial stability. Marami pong ituturo sa atin about insurance and savings para matuto tayo bago natin i-share sa iba. So, ang goal natin is to advocate silbi-bohom o health protection insurance and savings habits among Filipinos. So, ang gagawin po natin, ito talaga i-advocate natin, yung basic na silbi comprehensive insurance and savings para ma-develop yung savings habit ng mga Filipino. Core belief, to help each other, we must first achieve financial abundance ourselves. So, hindi ka kasi pwedeng mag-advocate ng mag-advocate kung ikaw din ay hindi mo ginagawa. So, kung ikaw ay hindi pa nag-start na gawin ito, pwede mo naman gawin. Kahit anong income mo, kahit kamo na, 1.8 lang ako every month, you can still save 100,000 a month. So, kahit pa kamo 50,000 lang a month, the point is, we need to develop the savings habit. Kasi habit lang po kasi sa ating mga Filipino, we are culture of party. So, nasanay tayo sa kultura na party-party kahit walang pera mangutang para may iano doon sa handaan. That is the mentality we need to change. You don't need to stop having a party, but then ang plano natin is, ang advocacy natin is, meron ka munang insurance, and then meron ka munang savings, and then tsaka mo gamitin the rest ng pera mo para sa ibang gastusin tulad ng party. But that should be developed as a habit kasi nga hindi tayo sa Pilipinas na orient ng habitual savings, na orient tayo sa habitual spending. Approach. Target every Filipino you meet, friends, acquaintances, colleagues, and even new connections. Provide financial counseling, focus on health, insurance, and savings options. And then build trust by sharing your personal success and stories of others. Yan nga po yung sabi ko.
lahat dapat ng Filipino dito sa South Korea, we encourage them to get health protection kasi ang problema kasi niyan every time na may magkasakit at malaki ang bill sa ospital ay namamalimos tayo sa social media humihingi ng tulong, no, while every one of us here is earning, lalo sa mga EPS, na meron naman income every hour. Bakit ka manghihingi? So, it means hindi kasi tayo oriented, hindi tayo educated kung ano yung basic health insurance. Mag-rely lang yan sa government insurance, no? Alam nyo naman, ang government insurance ay discount lamang sa hospital at hindi naman yan nagpo-provide ng help sa mga mamahalin talaga ng mga sakit. So ang focus natin is we focus on advocating uh, kuha ng health insurance, yung Silbi Buhong Plus Comprehensive, and then savings. Lagi tayong mag-save hanggang ma-develop yung habit of saving. So sabi ko nga, mag-start sa ating sarili. No matter how much you earn, mag-save. And then kung wala ka pang earning, wala ka pang na-save, you can start. You can start mag-aral ka nito, makapasa ka, yung earning mo dito, you can start saving. Yeah. So, lahat ng tao ay pwedeng magsimula. Your impact. Protect Filipinos from unexpected health expenses. Dapat walang Filipinos na mamalimos para pagbayad sa hospital bill. Ito po talaga yung pinaka-ano natin sa health, no? Kasi, kamo na, ay meron akong savings na 10 million. Buti kung ang sakit mo or aksidente mo ay hanggang 10 million lamang. Paano kung aabot ng ano? Paano kung aabot ng 90 million or 80 million? Kasi generally, ay mga malalaking sakit tulad ng mga cancer, stroke, mga yun nga lang yung sa spine surgery, zero coverage yan yung national insurance natin, ano? Walang kino-cover yan ng national insurance kasi exempted yan. So ikaw ang magbabayad. Yun nga lang, isang operation pa lang is 10 million na yun. And then sa mga heart surgeries, yung mga kidney failure, mahal ang hospitalization yan. So kung wala kang silbi buhom, ay talagang ubos ang savings mo. Kaya lagi natin unahin yung health and then savings. Kasi yung savings hindi enough to pay the hospital. And then instill a habit of savings that spreads to families and communities. Kasi kung kayo unang maturuan, kung una kayo mag-develop ng habit of savings, sigurado yan ipasa nyo sa mga anak nyo, sa kapatid, sa mother, tatay, mga families. So, lalo yung mga kilala nyo sa Korea, we have to spread it na lahat tayo mag-save. So, imagine nyo, may mga pasyente nowadays, yung mga hospital is nagre-require ng deposit sa hospital pag ipasok mo ang isang foreigner. So, meron kaming pasyente dyan sa Daegu, just a month ago, um, nag-antay ng isang day, whole day, hindi tinatanggap ng hospital ipasok sa loob dahil walang mag-garantor. At lahat ng tawagan namin ayaw mag-garantor kasi kung ikaw naman ang garantor, paano kung hindi niya mabayaran ang hospital bill niya? Siyempre, ikaw ang sisingilin. So, ito yung iniiwasan natin. So, we have to have savings. Kasi kung tayo mo, lalo sila mga EPS, okay lang mga nag-asawa ng Korean kasi nandyan naman ang asawa nyo, hindi naman kayo iiwanan sa hospital entrance, no? But sa mga EPS, mga E7, yung mga walang family dito, we really have to encourage them to dapat meron silang basic health insurance tulad ng Silbi at dapat merong savings kasi in case lang ayan ang um, ilalagay doon sa table ng hospital para tanggapin sila sa hospital. Kasi yung pasyente namin sa Daegu, nag-antay ng whole day, wala talagang isang Pinoy na pwedeng mag-sign doon na, o sige, ako ang maging guardian niya. Kasi lahat takot sa responsibility until na yung company nila ang nagpunta at nagpapasok sa kanya. Ganun din ang nangyari. So we had to deal the solicitation kasi yung 25 plus million yan na hospital bill, ang tinulong ng embassy is 10 million lang. So we have to find yung 15 million. So nasa mga organizations, I know na na-experience niyo ito. I know na kung saan sa humihingi ng pambayad sa bill ng tinutulungan niyo. So ito yung itry natin na ibigyan ng solution by applying the
health insurance at saka savings natin. Real life experience case study, no? Introduce Silby Bohom and savings plan to Filipino friends, followers, and TikTok o kahit saan, everywhere pwede mo yang i-share sa social media. Um, once you got them to start savings at merong insurance, they surely encourage their family and friends to follow. So, imagine niyo ang ripple effect nito. Protection and financial growth for entire community. So, it cannot be few. It has to be many counselors na magsabi ito para ano ba yan, magising ang mga kababayan. Kasi nga, we cannot also blame them. We cannot say na hindi nabigyan ng education because in our education system, hindi kasi ini-include ang financial literacy sa education natin sa school. So only sa mga elite na family na silang parents nila na nilalagay nila ang mga anak nila sa business schools at early age. So natututo ang mga bata about sa financial literacy. Outcome, commission earned while making positive impact. So, habang tumutulong ka sa kanila, every person na makuha mo na mag-save at magawa ng insurance, ito ay commission mo. So, dito tayo kikita. So, it's not a free job. So, you are giving education sa mga kababayan, you're encouraging people to save, and then at the same time, you're earning. Okay. Long-term goal. All Filipinos are able to pay the hospital bills. Yun, long-term natin. Wala nang humihingi sa social media ng pambayad sa hospital or pang-deposit sa hospital. All Filipinos are with savings and emergency fund. It's time siguro na i-change natin yung perception sa mga Pilipino na gastos lang. It's a spender culture. So it's time to start na we can also become saving and investing culture. Turn Filipino spending culture to spending culture to investing culture. So ito po yung long term natin na advocacy. Your reward. Every Filipino you help, secure protection and savings, you earn a commission. So imaginein mo, may isang Pilipino na kumuha ng insurance and savings sa iyo. That's about at least 1 million minimum commission. So help just 5 to 10 people can result in a commission of 5 to 10 million a month. Sa akin nga lang, sa TikTok lang ako nakakakuha tsaka sa mga Facebook kasi almost lahat ng kilala ko kumuha na eh. O kumuha sa akin, kumuha din sa iba. So ang ano is social media, since there are 63,000 Filipinos in South Korea, hindi po tayo mawawala ng clients because every month meron 400 to 600 new EPS na dumarating sa Korea. All we need to do is introduce them yung Silby Bohom, bakit kailangan nila yan kahit meron ng national insurance at bakit kailangan ng savings nila dito sa South Korea na hindi dapat ipadala sa Pilipinas. Wala namang problema na ipadala sa Pilipinas yung sahod. Ang problema, karamihan is lahat ng padala maliban sa mga ilan na families where nagsisave talaga sila. Pero karamihan, ginagamit lang din ng family sa Pilipinas sa daily living cost. So, wala talagang naiipon. So, ang project natin is, we make every Filipino na mag-save kahit 20% ng income nila dito. So, halimbawa, 2.5 million ang sahod, isa-save yung 100,000 yung sa health niya, 400,000 sa savings niya. And then, pwede na niyang gastusin yung the rest, yung sa 2 million na sahod niya. So, sabihin mo kulang, lahat, kahit pa 10 million ang monthly mo, kulang yan sa gastos kasi every time na akit ang income, it is a statistic, it is a world fact, yun, world known fact na kung 10 million ang kita mo, maaaring more than 10 million ang gastos mo a month. Hindi talaga pwede yung, pag 10 million ang sahod ko, malaki ang savings ko. No. Maraming nakakasave na maraming mang kumuha sa akin ng savings na more than ang savings nila kesa savings ko. So, mag-base lang doon sa basic income nila na 2.5 million. So, hindi mag-base doon sa income, mag-base yan sa habit
Yung isa nga sabi niya, 500 lang papadala ko sa misis ko kasi yan ang maintenance ng living cost doon. The rest ng 2 million, isinisave niya dito. And then ang sabi nga niya, gusto ko itong binigay mo ate dahil napipilitan akong hindi sasama sa mga gimmick-gimmick dahil wala ng pera. So, ibig sabihin, every income niya, dinideduct automatically ng savings niya, wala na siyang pang-gimmick. So, yun ang ginagawang strategy ng iba na nagsisave. Why become our team? Community impact. We need to empower Filipinos in Korea with knowledge and security. So, hindi po kasi magkasya na isa, dalawa o 10 lang ang nag-educate. So, we cannot reach out everyone. Ano? So, yung mga hindi ko na-reach out, nare-reach out ng iba o nare-reach out mo, pwede mong i-share sa kanila. Kailangan mo ang silbi bohom, kailangan mo ang savings, kailangan mo ang emergency fund. Personal growth, develop skills in financial counseling and relationship building. So, ang pinakaano talaga natin is we develop skills in financial counseling. So, tayo natututo. So, kayo kung mag-aaral kayo, ang sabihin mo, napakahirap ng exam, bumagsak ako 2, 3 times. Walang anuman yung 2 to 3 times na bumagsak sa exam. Ang ibig sabihin lang is kulang pa yung knowledge mo kaya ka bumagsak. So dagdagan mo lang, just go on 1 hour a day na pag-aaral. It will make you pass the exam. Tutulong naman kami eh. Financial success, achieve abundance while advocating for a meaningful cause. Sa mga volunteer, lalo sa mga nasa migrant centers, sa mga tumutulong sa organization, they have the feeling of being guilty pag sila ay nag-i-income ng malaki o nakakatanggap ng fee sa mga services nila. But then if you do that, then you can never be financially successful. You need also to recognize na habang nagtatrabaho ka, you need also to earn income and you need also to show them that you are one of the example. So, it doesn't mean na dapat meron ka ng pera ngayon. No, you can start learning now and then you can start developing your skill now. Then you can start saving now. Team support, continuous training, resources, and mentorship to ensure your success. Nandito lang kami. We help you. Kung may mga question kayo, kung may hindi kayo alam, magtanong lang kayo. We are open. And we often have Zoom training. Mag-attend lang kayo kung free kayo sa mga Zoom training natin which is mostly evening para ma-accommodate yung mga na may full-time work. Kasi ang ano nga natin dito is 100% freelance. You don't need to quit your job para magtrabaho nito, para matuto nito. As I said, just give 1 hour of your time. Ganon din pag kayo nakapasa. So just give 1 hour of your time na mag-share sa social media, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa Reels. And then for sure, meron at meron 5, 10 na tao na makinig sa'yo. And that is, kung 5, that is 5 million agad yan the next month. So kung meron kang client na 5 ngayon, this month, next month, sasahod ka na ng about 5 million at least. Ganon din pag nakasampu ka. So, maraming kumikita nito ng 10, 15 million, 20 million a month. So, ang ano na natin is, ang una muna is advocate muna, advocacy natin to help other Filipinos. At the same time, we are being paid by the company. At dapat hindi kayo magilty nito kasi ang magbabayad ng commission nyo is Merits Financial Group, hindi manggagaling doon sa sinave ng tao. Action plan, start learning. Study with us online and offline until you pass the licensure exam. Build connections, actively network, and identify Filipinos needing help and saving support. Yun lang. So mag-build kayo ng connection. So kung ikaw ay hindi ikaw yung outgoing. Kahit hindi ikaw outgoing, it's enough to post on a social media. It's enough to approach yung mga kilala mo na, oh, may savings na ba kayo? Meron ka na bang silbi buhom? So, yun yung, you need to build connections. Sa business natin na ito, if you are greedy, you cannot succeed.
You have to help others in order for you to succeed. Yan, ito yung, when you are in a service business, no, you really have to help other people para ikaw mag-success. Hindi pwedeng sa'yo lang ang knowledge mo. Then, kung sa'yo lang ang knowledge mo, you're not able to make more money. Provide value. Offer a tailored advice and solution. Sa atin, hindi lang tayo nagsasalita. We offer solution. We offer real advice. So, maraming ano na, pwede bang manghiram sa'yo? Pwede bang ano? I do not suggest na magpahiram kayo ng magpahiram. We have to teach them, hindi yung, okay, pwede ka magpahiram one time. Sige, pahiramin kita ng ganito. Lagi ka na lang kinukulang. But hindi ka mag-join sa team namin. Kasi sa Korea nga naman, ah, kung magbase ka lang sa income mo at mayroon kang family dito na binubuhay, lalo kung may kolehiyo ka, ay kulang talaga ang 2 or 3 million na monthly income, no? So you need to find another way na hindi mo kailangan trabahuhin all the time, but it will give you income. And then we don't need to do the scheming, ano, yung mga illegal na mga ginagawa. We don't need to do that because there's a big market in Korea that we can you do legitimate business na maka-income ka na tumutulong sa tao like what we do now. Yeah, it's totally freelance. Earn and inspire, celebrate your impact, and share your journey with others. Sabi ko nga, kung ikaw nag-start ka ng savings dito, so mayroon kang earning, irregular eh. Pwedeng may client ka ngayon, pwedeng wala next month. Halimbawa, may 10 kang client ngayon, may kumuha sa'yo ng savings na 10 tao, that would probably about 10 million ng commission mo. But next month, walang-wala. Okay lang yan. Pero yung 10 million mo, ikaw muna ang mag-save. So, ang gawin mo is, yung regular income mo, Monday to Saturday o Monday to Friday, yan yung gagastusin yung pamilya. Gagastusin mo araw-araw. Yung income mo dito na extra, yan ay ilalagay mo sa savings mo. So, lagi kong sinasabi sa mga nag-join, ah, wag ah, wag yung tulad ng iba. Kaya maraming nag-fail dito dahil pag nasanay sa madaming income, yung malaking income, nakakalimutan yung advocacy na we let others save, and also we save ourselves. So, mag-ano tayo na we should also make ourselves the example yung sa mga kliyente natin. So, you need to earn, and then you need to inspire others na mag-earn. Sabi ko nga is, we have huge market dito sa Korea. Sa Korea, wala pa nga daw 1% na mga Filipinos na kumuha ng insurance and savings. So, madami tayong kliyente kung gugustuhin. Be part of us from today. Take the first step towards a fulfilling career in financial counseling. Dedicate 1 hour of your time every single day to learn with us. We will help you until you achieve your goal. Hindi yung mag-aral ka ng buong afternoon ngayon, hindi ka na nag-aral ng 3 araw, hindi po effective yan. You have to dedicate talaga isang oras talaga sa isang araw. You read on the book na ipapadala namin sa inyo, or you can listen and listen doon sa course sa apps natin, doon sa online. Pwede kang manood sa cellphone mo bago ka matulog. Pwede mong panoorin ng panoorin kahit hindi mo naintindihan, paulit-ulit na panoorin mo. And then, yung bibigyan namin sa inyo na study materials, may translation yun. So, I suggest na unahin nyo muna yung familiarization ng terminologies bago mag-start doon sa online course. Dahil ang online course, naka-Korean lahat yan. So, pag hindi ka gaano fluent sa Korean, masyasyak ka, paano ko ipapasa to na baka hindi ko nga maintindihan. So, ang gagawin nyo is, unahin nyo muna yung terminologies, which is nandyan din sa YouTube na ginawa natin. And then, tsaka doon sa online course. In return, help others to succeed while achieving your own financial dreams. So, habang tumutulong ka sa iba na makasave, kasi yung savings nila, it's partly investment. Kasi kumikita naman yung savings, di ba? Mag-save lang sila ng 5 years and then from 5th year, nagko-compounding interest naman yan. So, maganda ito sa mga EPS kasi
first contract lang nila is 4 years and 10 months. So pwede na sila doon sa 5-year plan. Kamo na, paano kung 5-year plan? Makukuha ba lahat? Yes, of course. Meron ngang iba, 3 years lang naghulog and then kinuha, almost na 100% naman na nakuha nila. Kasi kahit nakalagay doon na 90% ang return, meron kasing interest na na-earn. So almost na more than yung nakuha nila kahit hindi tinapos ang 5-year. But we always encourage people to continue up to 5-year kasi nga ang target natin is we need to develop the habit of savings. So, ito yung pinakatrabaho natin, ano, ang mag-advocate ng silbibohong at mag-encourage ang mga Filipino na mag-save, and then at the same time na habang tumutulong tayo sa kanila, nag-advise sa kanila, ay kumikita din tayo. Don't worry sa mga knowledge kasi we will be giving you a lot of knowledge every single time. Sa mga nakaka-join ng Zoom meeting, marami kayong matututunan every meeting. Do not underestimate yung other speakers kasi magkakaibang mga speakers. Pag merong speakers na just listen kasi every person we can learn something from them. Lalo sa natin, sa career natin, we have to have advanced knowledge, no? Kasi paano ka mag-counsel kung wala kang kaalam-alam? Doon sa exam, maraming mga pumasa ng exam. May mga pumasa ng exam agad na hindi pa rin nag-start ng nila kasi hindi nila alam kung anong counsel. Pumasa sila agad sa exam. Meron din yung iba na it took time na pumasa sila sa exam. So ang pinaka-importante dyan is papasa sa exam at the same time dapat alam mo ang ika-counsel mo. Simple lang naman ang counseling natin. But kahit kinasabi nating simple, simple lang yan, pwedeng hindi simple doon sa ibang tao kasi may mga tao na mahiyain, ayaw magsalita. But then, if you are that kind of person, kung marami kang alam, sigurado meron kang confidence na magsalita. So, i-advocate lang naman natin is, meron ka bang savings? Meron ka bang emergency fund? Meron ka bang silbi-bohom? So, ang ating team, no? Ako po si Annette Bunas. Um, Ako po si Annette Bunas. Ako yung assigned doon sa international department. Tapos ito si Itchang Su, siya po yung regional Punbujang nim natin, regional director natin. At ito si Jong Changgum, siya ang HR manager. So siya yung nagre-register sa inyo sa online course, nagmo-monitor kung makapasa kayo. And then kami ito na isang team at meron pa isa na nagbibigay ng mga resources na mag-review kayo at meron din yung isa na nagti-teach online. At meron din apps, don't worry, may apps. So, ang lang is don't quit. Kung mahirap man, kung gusto mo talagang kikita, kahit hindi ngayon, kahit hindi right away this month, pwede naman next month ka mag-start, pwede naman March ka mag-start. Just keep learning and learning para ikaw makapasa. Together, we recreate the image of Filipinos within Korea and beyond. Ang image kasi sa Filipino is poor. It means poor mentality. Ano ang poor mentality? It's only about spending. Kikita ka o mag-ano ka dyan ng Louis Vuitton, mag-ano ka ng mga mamahaling item. Hindi yan ang education ng financial literacy, no? Ang financial literacy is you spend money to something na mag-earn din ng money. So, pwede kang bibili ng trust fund kasi alam mo yung trust fund ay kumikita. So, habang natutulog ka at night, kumikita yung pera mo. Pwede kang kukuha ng savings mo na yung nasa time deposit. O kaya, savings mo sa insurance. Habang natutulog ka, insured ka na, kumikita pa yung pera mo. So, yan yung try nating i-recreate to make the image of Filipinos na iba na kami ngayon. So, pwede nating i-start yan. So, hindi lang tayo yung customer, tayo din ay maging sadyang nim na rin, no? So, we just need to develop that habit. We just need to open our mind. We just need to share. Yan ang service po natin. We are in a service business. We share to others in order to earn. So ito yung konting explanation sa trabaho natin. Kung hindi pa rin maliwanag sa iyo is you can always call me.
Nandito lang naman tayo. And then, kung interesado kayo nito, you need to send your ID. Kasi i-register namin kayo sa online course. At don't worry doon sa ID nyo because we are licensed financial institution. Very strict tayo sa confidentiality ng identity ng tao at information ng tao. So, maniniguro kayo na your information is protected. Tapos, sabi ko nga, bago kayo mag-start ng online course, please watch yung vocabularies nandyan din sa YouTube at unahin niyo po muna yung may translation na ipapadala namin sa inyo na papel para hindi kayo ma-shock doon sa content ng course. Pero sa mga magagaling na ang Korean, walang problema kasi yung iba nga mas gusto daw nila yung Korean Kyoyu kesa yung may translation. Hindi daw nakakalito.